Okay, good afternoon, good afternoon. Our tutorial today is how to reset Epson 3210, 3250, 5290, marami pang iba. So first of all, before you reset, kailangan mo ng resetter. Ito, may resetter na ako dito. Sa mga teachers, sa mga nakapag-subscribe, joke, nakafollow sa akin, libre na to. Punta lang kayo dito. Dala lang ka mo sa flash drive, lalo na sa mga teachers. Bibigay ko to sa inyo. So kailangan nyo ng resetter at saka yung password. So may bibigay naman ako na password sa inyo. So before you reset, kailangan i-off mo muna yung antivirus. Yung sample na i-reset natin is Epson L3250. May photocopy po ito. Epson L3250. So before you reset, kailangan naka-off yung antivirus. Click mo dito. Kahit sa laptop or computer, pwede dito. Then dito, Windows Security, open nyo. Then dito sa virus protection, click. Then manage settings, under siya sa virus and threat protection settings. Manage settings, then click mo to para ma-off ang real-time protection. Then yes. Okay, good. So na-off na lang yung antivirus natin. Kasi pag hindi naka-off, iba-block yung resetter natin. So dapat naka-off. So after na ma-off, open mo ito. Then yung password, ilagay ko yung password dito. So sa gusto ng resetter, ibibigay ko naman yung password. Okay, then open mo dito yung Epson, then edgfrog.exe powered by iLoad Zone. Click, select, then dito i-reset mo siya. Kung anong printer na gusto mo i-reset, i-click mo lang. Example 3210, click mo lang dito. Kung Epson L5290, click mo din. So yung sample natin na i-reset is Epson L3250. So i-click natin to 3250. Then sa auto selection, be sure yung wire na white nakakonect yung printer sa computer. Hanapin mo lang dito. Ito yung 3250 ito. So ibig sabihin baka wala sa taas, scroll down nyo lang po, hanapin nyo yung wire na printer. Ito, malalaman mo siya na ito yung nakakonect. So USB 001, may name naman L3250 series. So kung wala dyan, huwag mong i-click. Dapat kung anong model number, siya yung i-click nyo. So sa atin is 3250. So hanapin mo yung 3250 series din. Click mo yan. Then okay. Then click particular adjustment mode. Maraming mga settings dito. So dito tayo sa waste ink pad counter. Okay. So paano mo malaman na kailangan na i-reset yung printer? Yung lights sa printer ay alternate na, bulos-bulos ang siga. Yung dunga naman general error yon. So depende kung ano sa yung na sa loob. Pero pag alternate, bulos-bulos yung siga, reset. So paano mo mabalaan kung reset na get ang printer? Sinsya gahod kayo sa aring shop ko sa Gadalan Click ni ang main pad counter, then check. So i-double check muna natin if kailangan na i-reset. So 0 to means hindi kailangang i-reset. Pag dito, pag click nyo dito at saka pag check, once 100% na dito yung nakalagay, means kailangan na i-reset. Hindi ka na makapag-print ng ganyan. So 0%. So na-reset ko na to kapon sa sample. So pag once 100% na ito, need na i-reset. So paano mag-reset? Sample 100% na ito, click mo lang dito yung main pad
counter, platen pad counter, ink system pad counter. Then click mo ito yung initialize. When the OK button is click, counter will be initialized. Okay. So please turn off printer. So off mo yung printer. Okay. So off na. Turn on na natin yung printer. Okay. So kanina pag naglagay 100%, once na initialize mo na, after pag on, double check mo, pag click mo dito at saka check, yung 100% dito, ang mangyayari is 0% na. Then turn on mo lang, magwo-work na yung printer. That is for this afternoon. Then finish mo na lang. Okay, close mo na lang yung receiver. Sa mga teachers or kilala ko, dala lang ka mo sa flash drive, tagaan mo sa receiver. Thank you, Ged. May hapon sa tanan.